Hello po, magandang araw at welcome muli sa ating channel Wendel's TV. At nais ko lang i-share sa inyo guys yung ating tutorial sa araw na ito. Ito po ay hindi na bago sa inyo dahil ito po ay pag-pattern ng isang slacks pants. So meron na tayong mga dating pattern, kaya lang meron tayong mga subscriber na hindi gaanong maintindihan yung ating paraan ng pag-pattern. So kaya ko ginawa ang video ito. Ito po ay request ni Ma'am Evelyn. Yan po yung kanyang request. Yan, at hindi lang si Ma'am Evelyn ang may request ito, marami pa pong iba. So si Ma'am Evelyn lang yung aking pinakita. So sana ay makatulong sa inyo ang video ito. At ito yung ating sukat ng ating gagawing pants. Ang kanyang waistline ay 32, ang kanyang crotch ay 10, ang kanyang hips ay 38, ang kanyang thigh ay 22, ang kanya namang tuhod or knee ay 17. Then ang kanyang bottom laylayan ay 13. Then yung kanyang pole length ay 36. So isulat nyo yan dahil pagkatapos natin gawin ang pattern ay susukatin natin. Yan, katulad ng dati nating ginagawa ay gagawa tayo ng center line. Yan, tapos pahalang na linya. Parang letter T. Then kunin na natin yung full length ng ating pants. Okay, katulad ng dati, naglalabas tayo ng 1 inch mula doon sa waistline. Yan, tapos yung 1/2 ay para po yan sa kanyang pakain. Then yung ating crotch ay 10, guhitan natin. Yung ating full length ay 36, guhitan, din allowance ng 1/2. Yan, para makuha natin yung kanyang tuhod ay ganito ang yung gagawin. Yan, mula dyan sa crotch line hanggang doon sa laylayan, kunin nyo po yung center. Then akit kayo ng 1 1/2. Yan, yan na po yung ating tuhod para sa ating knee line. So, lagyan natin ng pahalang na linya bawat ginuhitan natin kanina. Ganyan. At isunod natin kuhain ay yung kanyang lapad ng kanyang laylayan. So ang ating laylayan ay 13, yung kanyang bilog. So hatiin lang na po natin yan sa front and back. So ang kalahati ng 13 is 6/2. Sa 6/2 ay mag-add kayo ng 1/2. So 6/2 plus 1/2 magiging 7. So yung kalahati ng 7 ay ilagay nyo sa gitna. Yan yung 3/2. Guhitan dito, guhitan ang 7. Sa ating tuhod naman ay 17. So divide natin sa harap at likod. Ang kalahati ay 8.5. Yung 8.5 ay dagdagan uli natin ng 1/2 ay magiging 9. So yung kalahati ng 9 ay ilagay natin sa gitna. Yan, sa center. Yung 4.5 dyan sa center ilagay. Yan. Tapos guhitan natin dito, tapos yung 9. Okay, dito naman tayo sa kanyang hita. Okay, baba lang tayo ng 1 inch mula sa crotch line. Yan. So ang ating hita ay 22 po ang kanyang bilog. So wag na po tayong mag-add ng 1/2 dyan. So ang 22, i-divide lang natin yan sa harap at likod. So 11. Yan, 11. Ang kalahati ng 11 ay 5.5. Ang 5.5 ilagay natin sa center line. Yan, tapos guhitan natin.
Yan, guhit tayo. Tapos dito naman 11, yan. So, yan na po yung ating i-connect. Yan, dito sa taas gamit tayo ng hip curve. Okay, dito sa ating crotch. Okay, mula dyan sa guhit na yan ay 1 1/4. Guhitan nyo po yung 1 1/4. Tapos mula dyan sa guhit na yan, sukatin nyo hanggang center. Kung ilan yung inabot, yun din yung sukat doon sa taas. Yan. Yan, guhitan natin, tapos bawas tayo ng 1/2. Yan. Diyan na po yung ating para sa ating zipper. So, connect lang natin. Yan, baba tayo ng 1/2. Dito naman, curve lang, konti. So, sa atin namang hip, ay hatiin lang natin yan, sukatin natin. Tapos baba tayo ng 1 1/2 or 1 1/4. Yan, yan na po yung ating hip line. Okay, ang ating hip ay 38. I-divide po natin yan sa 4 ay 9 1/2. So yung 9 1/2 ay dagdagan natin ng 1 inch. Yan, para po yan sa kanyang allowance sewing. Yan, sa atin namang waistline ay 32, divide natin sa 4 ay 8. Yan, tapos plus tayo ng 1 inch para po sa kanyang sewing. So, guguhitan natin yung 9. Yan. So, i-connect na natin. So, sa pag-connect po niyan ay hanapin yung pinakamagandang anggulo. Huwag yung basta-bastang guhit lang. Kasi, importante po yan dyan sa may hips na maayos po ang magiging curve niyan. Yan, ganyan. Kailangan maganda ang hubog. Okay, sa atin namang front, dyan sa baba tayo ng 1/2, yan, iguhit lang natin. Okay, lagyan natin front. So, cut muna natin to. Mamaya na natin na lagyan ng para sa kanyang bulsa. So, ang gagawin nating pattern na ito ay meron na pong allowance sa side. Kompleto na po yan at ibabakat nyo na lang po yan sa fabric. So, ito yung ating back pattern. So, inibak ko yung kulay ng ating pattern. So, ilapat nyo lang yung front. Daganan nyo para hindi gumalaw yung ating pattern. Yan, straight lang po natin yung ating guhit para eskwalado po yung ating gawa. Okay, yung mga guhit dito atin lang po yung sundan. Kahit wala na dyan sa side seam, basta sa inseam ay meron po yung dagdag na guhit. Katulad yan. Okay. Sa ating gilid, sa side seam ay ganito ang inyong gagawin. Dito sa kanyang waistline, add lang kayo dito ng 1.5. Yan. Then, gamit na kayo ng hip curve at kuhain nyo yung pinakamagandang hubog. Yan. Then, sunod natin kuhain yung kanyang hips. So, sa pagkuha ng hips ay yan, ipasok nyo po sa loob 1/2. Kuhain nyo yung 1/2 kasi allowance po yan sa pagtahi. Diyan din 1/2 din. So, nakakuha tayo ng 9 1/2. Yan. Yung 9 1/2 na yan ay i-continuous natin
doon sa kabila, sa back. So 9.5 itapat natin dyan sa may gilid, sa loob ha, sa loob. Yan, kasi kasama na po ang allowance dyan. Yan, nasa loob po yung 9.5. Tapos kunin natin ang 19, kalahati ng 38. So sa atin namang waist ay kunin natin yung sa loob niya, yan, 1/2, 1/2. So nakakuha tayo dyan ng 8. Yan. So yung 8 na yan ay ilalagay natin sa likod. Yan, sa likod, sa back part. Yan, sa loob din. Yan, ilagay ang 8. Then kunin natin yung kanyang waistline na 32, kalahati 16. Guhitan natin ang 16. Yan, then add tayo ng 1 inch para sa kanyang tronsal. So yan na po yung sukat ng ating waistline. So may sukat na tayo sa hips, meron tayo sa waistline. I-connect lang po natin katulad niyan. So mula dyan sa sukat natin sa front ay 2.5 inches akyat tayo. Ganyan. Then connect natin yung gilid at saka yung sa kanyang likod. Then hatiin natin yung gitna para makakuha tayo para sa kanyang tronsal at pocket. Yan, straight lang natin. So 3 inches lang po ang haba ng ating tronsal dyan. 1/2, 1/2 para makakuha tayo ng 1 inch na lapad. Then sa ating welt pocket ay ano lang yan, 5 inches lang yung kanyang standard na sukat. Pero nagdidepende po yan sa laki ng magsusuot. So, ganyan lang. Yan. Pagkatapos ay dito naman sa ating hem, sa ating laylayan, ay add lang po kayo ng 1 inch. Yan, 1 inch din dito. Gayahin nyo lang yung aking ginagawa. Add din kayo dito sa tuhod ng 1 inch. At pagdating naman dito sa kanyang hita, ay pwede kayo mag-add dyan ng 2 inches. Pero kung alangan kayo, nalilito kayo, sukatin nyo na lang yung ating hita. Katulad nito. Yan, sukatin nyo sa loob. Pasok kayo sa loob ng 1/2. Tapos sa loob din, 1/2. So nakakuha tayo ng 10 inches. Mula 10 inches, i-continuous natin. Kailangan tayo makakuha ng 22. So dyan, guhitan natin 22. Add tayo ng 1/2 na allowance. So ganun lang po. So i-connect na po natin yon. So ganyan lang po yung pag-pattern. At sukatin nyo mula dyan sa kanyang tuhod, sukatin nyo hanggang doon sa kanyang crotch. Yan, kailangan magkatapat po yan. Yun. Ito na po yung ating i-connect. Ganyan. Okay, dito naman allowance lang po yan para sa kanyang sewing. Yan, 1 inch sa taas, 1/2 sa baba. So yung ating pocket ay standard lang na 2 inches ang lapad. Tapos sa baba ang kanyang pocket opening ay 6. Yan, yan lang naman po yung standard ng pocket opening. So ayun, i-cut na natin. Yung dito muna tayo sa side. Yan, sundan lang natin yung ating front pattern. Din dito sa taas, kailangan nakapaumbok po yan, ganyan. Yan, sukatin din natin yung gilid. Kailangan magkatapat po yan. Kasi para hindi po yan magkaroon ng high and low. So, cut na natin. Paumbok ng konti. Yan, yung allowance natin. Sa baba, 1/2.
Okay, sa gilid wala na pong allowance, kasama na po dyan yung allowance na ginawa natin. Mamaya susukatin natin yan. Okay, ito yung ating back. Sulatan natin ng back. Yan. At i-check natin yung ating pattern kung tama ba yung ginawa nating sukat. Okay, ang ating tie ay 22. Yan, tingnan natin. So nakakuha tayo ng 10. Yung 10 idugtong natin dyan. Yan, nakuha natin ang 22. So sa ating tuhod ay 17. Pasok natin ng 1/2 sa loob. Yan, nakakuha tayo ng 8. Idugtong natin yung 8 sa back. Ayan, nakakuha tayo ng 17. So ganun din yan sa ating laylayan. So saktuhan po yan. So, yung iba naman ay hirap sila kung ano daw ang lapad ng ating zipper ply, double ply. So, kaya ko ginawa ito. So, ganyan lang po ang zipper ply. So, wag po doon sa pinaka-kurba. Yan. Sa pocket naman ay standard lang po dyan ng 11.5 inches hanggang 12 inches yung haba ng pocket. Pero nagdidepende po yan sa pantalon na inyong gagawin. So, ganyan lang po ang ating pocket bag. Yan. So, nagawa na lang ako ng pattern ng zipper ply. Yan. Depende na po sa inyo kung gaano kalapad ang inyong gagawin. Yan. Ganon din sa ating double ply ay naggawa na rin ako. Yan. So, ganyan lang naman ang double ply. Itupi ko lang yung ilalim yan. Yan, parang style lang ng maong pants yung aking double ply. So ito, ginawa ko na rin yung para sa kanyang pocket bag. So 11.5 inches or 12 inches pwede na po dyan. So ang hindi ko lang ginawa dyan ay yung kanyang piecing sa kanyang front pocket. At yung piecing ng back pocket ay hindi ko na rin ginawa. So madali lang naman po yun, kayang-kaya nyo po yung gawin. At ito naman yung kanyang back na pocket bag. Yan. So 10 inches po yan. So ang pinaka haba talaga niyan ay 20 inches. So nakalupi lang po yan kaya 10 inches. Tapos ang lapad naman niya, pahalang ay 8 or 8.5, pwede na po dyan. So sinama ko na rin yung ating waistband. Yan. Yan po yung lapad ng waistband nating pagdudugtungin. Ito po ay 3 inches. Yan, ito naman po ay 3.5. Yung 3.5, yan po yung ating ilulupi. Yan, nakalupi po, nakadouble po yan. Yan po yung ating i-attach doon sa 3 inches na lapad ng ating waistband. Yan, ganyan po yan. Okay, diyan natin itatahi ng 3/8 or 1/4. Then lagyan nyo na lang yan ng pangpatigas, yung kanyang band roll, yung pangpatigas para sa kanyang paha. So ayan yung ating video, at sana po ay nakatulong po sa inyo. Salamat po sa pag-support. Sana po ay i-share nyo yung ating video para kapulutan din po ng aral ng iba. So maraming salamat po sa panonood, at kita-kita tayo guys sa susunod na pag-upload ng aking video. God bless po. Paalam po sa inyo.